Magandang araw, Kwentong Baryo, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Miguel. Nakatira dito sa lalawigan ng Samar. May nais lamang po akong ibahagi sa inyong kwento, at tungkol ito sa aming karanasan ng asawa kong si Rowena. Sa isang libdib na baryo kung saan kami naninirahan, kung sakali mang mapili ninyong basahin ng karanasan kong ito kabaryo, ay lubos ko iyong ikakaligaya. Dahil palagi naman kaming nakikinig ng pamilya ko sa inyong YouTube channel. Taong 1999 po nang mangyari ito kabaryo. Nang mga panahong ito ay masasabi kong liblib pa lamang ang baryong tinitirahan namin. Hindi pa simentado ang daanan at magkakalayo ang mga bahay. Iilan lang rin ang sasakyang pumapasok doon. At ang kadalasan ay habal na motor na pampasahero. Nasa 15 minutos rin ang lalakarin mula sa bahay bago namin marating ang bungad at tanging pangingilo ng isda lamang ang aking hanap buhay noong mga panahong ito. Tuwing gabi ay pumapalaot ako kasama ang mga kaibigan kong kalapit bahay lang rin namin. Nagdadalang tao naman ang 7 buwan ng asawa kong si Rowena. At dahil sa buntis nga siya, kung kaya't normal lang sa kanya sa tuwing makakaramdam ng maalinsangan sa katawan. Lumalabas naman siya ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin sa tuwing sumasapit ang dapit hapon. Sinabihan ko naman siyang huwag magpapaabot ng takip silim sa labas ng bahay. Yun ay dahil sa mga usap-usapang may gumagalang aswang sa baryo namin tuwing gabi. Tumangulang naman ang asawa ko at nagpapahangin na siya at kung minsan ay pumupunta siya sa matalik niyang kaibigan na nasa 7 bahay lamang ang pagitan mula sa aming tinitirhan. Ngunit ayon pa sa kwento ng asawa ko, tuwing pumupunta umano siya sa bahay ng kanyang kaibigan, ay palagi niyang napapansin ng matandang kapitbahay na si Manang Pasing, na sa palagay niya ay nagpapahangin sa labas ng bahay nito. Binabati siya ng matanda at pinupuri palagi ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Kesyo malusog at napakabango raw ng sanggol na dinadala niya. Tiyak marami ang matutuwa kapag lalabas na ito, lalong-lalo na ang mga kaanak ng asawa ko. Hindi naman binigyang pansin ng asawa ko ang sinasabi ng matanda. Bagkus ay nginitian niya lang ito kapag kinakausap siya sa tuwing napapadaan siya sa bahay ng matanda. Noong unay wala namang kakaibang nararamdaman umano ang asawa ko kay Manang Pasing. Maliban lamang sa kakaibang amoy nito, na animoy, amoy malansa o kaya ay ilang araw nang hindi nagpapalit ng kasuotan. Panay rin ang paglunok ng laway ni Manang Pasing sa tuwing kinakausap siya at pinagmamasdan ng maigi ang matanda ay para ba itong gutom na gutom at halos lumuwa na ang mga matang malilikot at kung saan saang tumitingin. Idagdag pang hindi ito napapalagay at palagi ang paghihimas sa maumbok nitong tiyan. Tapos ay parang asong nakakaamoy ng masarap na ulam. Dahil sumisinghot ito sa kawalan. Sa parting iyon ay medyo kinikilabutan umano ang asawa ko kapag naisip niya ang ginagawa ng matandang iyon. Kaya naman kapag umuwi siya galing sa kaibigan niya, palagi niyang sinasabi sa akin ang tungkol kay Manang Pasing. Sinasabihan ko naman siya na baka may sakit lang iyong tao, kaya ganoon ang ikinikilos. Huwag niya na lang pansinin at matanda na iyon. Isa pa ay nakakahiya sa anak ni Manang Pasing kapag nalaman nitong kung ano-ano ang pinag-iisip ng asawa ko tungkol sa kanyang ina. Saka ngayon niya pa ba pag-iisipan ng hindi magandang matandang iyon
halos sa baryo na iyon tumira simula ng magkaasawa ng taga sa amin at hindi na umalis iyon hanggang sa tumanda na ito. Simula nga ng pagsabihan ko ang asawa ko, kabaryo, ay hindi na niyan nakikwento ng tungkol pa sa matanda. Kapag namang kinakamusta ko ang lakad niya sa tuwing pumupunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan, ay ngumingiti lamang siya at palagi niyang sinasabing, "Ganoon pa rin, wala nang bago pa." Natuwa naman at napanatag naman ako dahil hindi niya na pinag-iisipan ng hindi magandang matanda. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, noong minsang nagkwento siya sa akin tungkol sa mga kakaibang ikinikilos ng matanda ay pinaghihinalaan niyang isang aswang ang matandang si Manang Pasing. At baka ito raw ang namiminsala sa mga nangamatay na hayop sa baryo naming nadadatna na lamang tuwing umagang wakwak na ang tiyan at wala nang laman loob. Dahil sa kilala ko naman ng matanda at simula pagkabata ko pa lang ay kapitbahay ko na ito, kung kaya't pinagsabihan ko ang asawa kong wag basta-basta magbintang at gumawa ng kwento, lalo na kung wala naman siyang ebidensya. Sapagkat baka ikakapahamak pa iyon ng matanda at kapag may nangyaring masama rito, kapag lumabas at kumalat sa baryo ang hinala niya ay kami pa ang masisisi ng kaanak ni Manang Pasing. Nagdahan-dahan siya sa pagbitaw ng salita dahil maaaring kakapahamak nga iyon ng matanda. Habang lumilipas ang mga araw, ay napapansin kong may mga lumalagabog na palagi sa likuran ng aming bahay na para bang isang bugkos ng bunga ng niyog na iyong nalalaglag sa amin bubungan. Sa likuran kasi ng bahay namin ay kagubatan na at may mga puno ng niyog at sagingan. Kaya naman inakala lang naming mag-asawang bunga lang iyon ng niyog na nalalaglag. Subalit kinaumagahan ay hinahanap ko sa likod ng bahay ang nalaglag na niyog. Nang sa ganoon ay gagamitin ko iyon. Naggagata kasi ako ng gulay na uulamin namin o kaya naman kapag may mga huli akong talangka at hipon. Kaya lang, kabaryo, ang lubos na ipinagtataka ko ay hindi ko magilap kung nasaan na iyong nalaglag. Dahil ni isang bunga ng niyog ay wala akong nakita sa likuran ng bahay. Inisip ko na lamang na baka may nauna nang makakuha noon, kaya wala na akong nadatnan pa. Kapag kasi nasa probinsya ka, kabaryo, ay libre lamang mamulot ng bunga ng niyog. Kaya't ang naisip ko ng mga sandaling iyon na baka naunahan nga ako ng aking kapitbahay. Ano ba yan? Nahuli na naman ako. Sa susunod nga aaga-agahan kong pulutin ang bunga ng niyog. Baka maunahan na naman ako. Sambit ko pa sa aking sarili noon. Hindi ko kasi maririnig at mararamdaman kung may tao mang iikot sa likuran ng bahay namin para maghanap ng mga nalaglag na bunga ng niyog. Dahil wala naman kaming alagang aso. Ayaw na ayaw ko kasing magkaroon kami ng alagang aso dahil baka makagat ang pamilya ko o kaya na may makakagat ito ng ibang tao. Dagdag gastusin pa namin iyon. Kaya iyon talaga ang pinaka-iniiwasan ko. Pagkabalik ko nga sa loob ng bahay ay tinanong pa ako ng asawa ko kung bakit wala akong dala. Sinabi ko naman sa kanyang naunahan kami ng kapitbahay na kunin ang bunga ng niyog na nalaglag. Hayaan mo, sa sunod na pagkalaglag pa lang ng bunga, kukunin ko kaagad para hindi na ako maunahan pa. Ani ko pa sa asawa ko. Tumango naman ang asawa ko at itinuloy na ang kanyang nilulutong pagkain. Isang madaling araw, kakauwi ko laling sa pangingisda. Habang nagkakape ako ay nakarinig na naman ako ng malakas na kalabog sa likuran ng aming bahay. Naisip kong bunga iyon ng niyog, kaya dali-dali kong kinuha ang itak
at lumabas na ng bahay para hanapin ang niyog. Inisip ko kasing baka maunahan na naman ako ng ibang kapitbahay. Sa tansya ko ay mag-aalas 5 na ng umaga iyon. Kaya naman naririnig ko nang tumitilaok na ang mga manok. Bitbit ang gasera ay umikot na ako sa likuran ng bahay at tinanap na nga ang bunga ng niyog. Habang sinisipat ko iyon ng liwanag ng gasera na bitbit ko, maya-maya pa ay bigla na lamang akong napaigtad nang may matandang babae ang nagsalita mula sa likuran ko. Sa garalgal na boses ay tinanong ako nito kung ano ang ginagawa ko sa likuran ng aming bahay. Nang lingunin ko nga ang nagmamay-ari ng boses, ay nakita kong si Manang Pasing iyon. Nakatayo ito at parabang hinihika. Dahil narinig ko ang mayat-mayang paghalak ng dibdib nito. Kayo ho pala ng Pasing. Nakakagulat naman po kayo. Bigla-bigla kayong sumusulpot diyan. Wika ko sa kinakabahang boses. Nanatiling nakatayo ang matanda at tinanong akong muli kung anong ginagawa ko sa likuran ng aming bahay. Ano lang ho, may hinahanap lang po akong bunga ng niyog. Narinig ko kasing may lumagabog dito sa likuran ng bahay. Kaya naisip kong bunga iyon ng niyog. Kaya lang ay hindi ko alam kung saan iyon tumilapon. Hindi ko kasi mahagilap. Teka ho, kayo po. Ano po ang ginagawa ninyo dito? Madilim pa po tsaka bakit parang... Hindi ko na natuloy na ang sasabihin ko. Nang sa hindi sinasadya ay maitapat ko ang liwanag ng gasera sa matanda. Sa kadahilan ng nakita kong buwagag ang buhok nito na para bang bagong gising lamang. Napansin ko rin parang napakalagkit nito na halos ipanligo na ang langis sa buong katawan. May kakaiba ring napakabahong amoy ang umaalingasaw sa paligid. Narinig ko namang nagwika ang matandang nakawala umano ang kanyang alagang aso at doon sa likuran namin tumakbo. Kaya hinabol niya at nang makaikot na raw sa likuran namin ay hindi niya na ito mahagilap pa. Ganun ho ba? Kung gusto ninyo ho, tulungan ko po kayong hanapin ng alaga niyong aso. Ano bang kulay ng aso ninyo ng Pasing? Tanong ko sa matanda dahil talagang napapaniwala niya akong hinahanap niyang ang alaga niyang aso noon. Sinabi naman ng matandang wag na umano akong mag-abala pang tulungan siyang maganap. Dahil uuwi na rin daw siya at hihintay niya na lamang na makauwi ang kanyang alaga. Tapos ay dali-dali na siyang tumalikod at nagmamadali ng maglakad palayo. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko ng mga sandaling iyon, kabaryo. Dahil sa literal na gulong-gulo ako sa sinabi ng matanda. Papaano ba naman kasi? Hindi ba't ang sabi niya kaya siya napadpad sa likuran ng bahay namin dahil sa sinundan niya raw ang alaga niyang aso. Pero noong magboluntaryo na akong tulungan siya para hanapin ang aso, tumanggi ito at nagwikang hihintayin niya na lamang ang alaga niya sa bahay. Uuwi rin naman daw iyon kapag nagugutom na. Kaya't napatanong talaga ako sa aking isipan kung bakit kailangan niya pang habulin mula sa bahay nila papunta sa likuran ng bahay namin ang alaga niyang aso. Kung hihintayin niya lang rin naman pala sa bahay nila ang pag-uwi ng alaga niya. Nagpakapagod lamang siya dahil sa medyo may kalayuan rin ng bahay nila. Dahil ayon nga sa mga nabanggit ko kanina, mga nasa 7 kabahayan muna ang madadaanan mula sa bahay namin, papunta sa bahay ng kaibigan ng asawa ko. At kapitbahay lang nito, ang matandang si Manang Pasing. Kumbaga, nasa ika-6 na bahay ang tirahan nito kaya't labis-labis talaga ang pagtataka ko. Nang makalayo na ang matanda ay napapailim na lamang ako't itinuloy na ang paghahanap ng niyog.
Nakailang minuto na ako ay wala pa akong mahagilap. Kaya naman bumalik na lamang ako sa bahay at sinabi sa asawa ko ang tungkol sa matanda. Sinabi niya namang totoo talaga ang kutob niyang may pagkaaswang ang matanda. Sino ba naman kasing tao ang maliligaw sa likuran ng bahay namin ng ganoong oras? Isa pa, sa pagkakaalam niya ay walang alagang aso ang pamilya ni Manang Pasing. Dahil kapag napapadaan siya sa bahay ng matanda, ay wala namang tumatahol na aso o kaya'y nakikitang asong nagpapagala-gala sa labas ng bahay nito. Baka naman nasa loob lang ng bahay nilang asong alaga ni Manang Pasing. Pangungumbinsing wika ako sa asawa ko. Umangos naman siya at sinabihan akong bahala umano ako kung hindi ako maniniwala sa kanya. Basta siya, malakas ang kutob niyang may kakaibang lihim ang kapitbahay naming matanda. Aniya pa, hindi raw siya magpapakampante lalo na at nagdadalang tao siya. Kung hindi raw ako maniwala sa kanya, bahala na raw ako. Ngingiti-ngiti na lang akong nagwika sa asawa kong wag na lang masyadong isipin ang ikinuwento ko sa kanya. Hindi niya naman ako pinansin. Sa halip ay itinuon niya na lamang ito sa ginagawa niya. Sa paglipas ng mga araw, tuwing gabi ay patuloy pa rin akong nakakarinig ng kalabugan sa bubungan namin at panay ang alulong ng mga aso. Kaya naman napupuyat talaga ako sa gabi, pagkat hindi ako gaanong nakakatulog. Ilang gabi na rin kasing kaming hindi pumalaot ng mga kaibigan ko dahil may ibang trabaho kaming inaasikaso. Sa tuwing pumapatak nga ang 10:00 ng gabi, doon na nag-uumpisa ang kalabugan sa bubungan namin na animoy mga pusang nag-aaway. Kasabay ang alulong ng mga aso ng kapitbahay. Ano ba naman yan? Ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos dahil sa kalabugan ng bubungan na iyan. Naiinis kong wika sa asawa ko ng umagang iyon habang nagkakape kami. Sinabi naman ng asawa kong maging siya man ay hindi rin makatulog ng maayos. Masyado umanong napakaalinsangan ng buong paligid at para bang gustong-gusto niyang buksan ang bintana ng bahay para makapasok ang hangin. Pakiramdam niya kasi ay walang nakakapasok na hangin sa loob ng bahay. Nagwika naman akong huwag siyang magbubukas ng bintana sa gabi dahil baka mamaya ay may kung anong masamang nilalang ang nasa labas ng bahay. Mamaya aalis muna ako. Pupunta ako kay nanay para manghingi ng pangontra sa aswang. Sa tingin ko kasi, hindi na normal na pusa lamang ang nagbabangayan sa taas ng bubungan. Wika ko sa asawa ko. Pango naman siya at nagsabing sasama raw siya sa akin. Wala naman na siyang gagawin sa bahay. Ganun ba? Sige. Nga pala magbalot ka ng ulam para may abot tayo pagpunta sa bahay ng mga magulang ko. Ani ko pa sa asawa ko. Kaagad na nga siyang nag-asikaso ng agahan at noong sumapit na ang 10:00 ay umalis na kami ni Rowena. Habang naglalakad nga ay panay pa ang pagkikwentuhan namin patungkol sa mga kababalagahang nangyayari tuwing gabi. Sa totoo lang kabaryo, sa parting iyon ay medyo nakumbinsi na ako ng asawa kong isang aswang nga si Manang Pasing. Pero kasi may mga katanungan pa rin sa kasulok-sulukan ng aking isipan. Kung paanong naging aswang si Manang Pasing. Gayong lumaki ako sa baryo namin, wala namang balita patungkol sa matandang iyon. Lumipas ang mahigit 30 minutos ay nakarating na kami sa bahay ng mga magulang ko. Ikinuwento namin sa kanila ng asawa ko ang tungkol sa kakaibang nangyayari sa bahay namin tuwing maghahating gabi na. Binigyan naman ako ng aking ama na mga pangontra laban sa umaaswang sa asawa ko. Pinayuhan niya rin ako kapag may
naririnig raw akong nag-aaway na mga pusa sa taas. Hintayin ko umanong bumaba ang mga iyon at hagisan ko ng asin. Kung sino man ang tatakbong pusa at aangil ng napakalakas, paniguradong iyon ang aswang. Nagwika naman ako ng, "Tay naman, natural po talagang tatakbo ang mga pusa at aangil ng malakas. Ikaw ba naman hagisan ng asin, hindi ka ba tatakbo? Lalo na kapag napunta sa mata mo ang iilang butil ng asin." Ibahin mo ang mga hayop sa tao, anak. Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko at paniguradong makikita mo kung sino ang aswang na nagnanais biktimahin ang asawa mo at ang magiging anak ninyo. Aniya pa ng aking ama sa seryosong boses. Makinig na lang raw ako dahil nauna raw siya sa duyan kaysa sa akin. Kumbaga, kabaryo, bago ko man maranasan ang mga kaibang kababalaghan tuwing gabi, ay naranasan na ng aking ama noong nagbubuntis pa lamang ang aking ina. Tumango na lamang ako at nagwikang susundin ko lahat ng mga pinapayo nito. Matapos nga akong turuan ng aking ama kung saan ilalagay ang mga pangontrang binigay niya ay umuwi na kami ng asawa ko. Nang makauwi na nga kami ay kaagad ko nang inayos ang mga pangontra. Tapos noong kinahaponan ay nagsiga na ako ng gulong. Ang sabi kasi ng tatay, pampataboy rin iyon sa mga masasamang nilalang, partikular na sa aswang at mambabarang. Kinagabihan, matapos namin kumain ay sinabi ko sa asawa kong ako na ang maglilinis ng mga pinagkainan namin. Pumasok na siya sa kwarto para makapagbihis at makapagpahinga na rin. Noong makita ko na ang asawa kong naglakad papunta sa kwarto ay nag-umpisa na akong magligpit ng mga pinagkainan. Habang naghuhugas nga ako ng mga plato ay bagya pa akong napaigtad sa kadahilan ng bigla na lamang may lumagabog sa bubungan ng banyo namin na animoy malaking ibon ang nalaglag roon. Pinakiramdaman ko lang muna ng ilang sandali bago ako kumilos dahil sa narinig ko. At pagpitik ng parabang isang pirasong walis tingting na pinitik sa yero. Ganun po ang naririnig ko sa pagkaakalang pusa lang iyon. Kaya lumapit ako sa banyo at binugaw ko iyon at pinaalis. Subalit narinig kong mas lalo pang nanggigil ang nilalang na nasa taas ng bubungan at mas binilisan pa nito ang pagkutkot at parabang kulang na lang ay tuklapin ang bubungan. Kaya naman nagmandali na akong lumapit sa pinaglagyan ng asin at kinuha ang garapong punong-puno ng asin. Pagkatapos ay lumapit ako sa bintana at bahagyang iyong binuksan. Kapag kasi binuksan ko ang bintanang nasa malapit sa kusina ay matatanaw ko ang bubungan ng banyo namin. Nang mabuksan ko nga iyon, kabaryo, ay nakita ko nga ang isang pusang itim na nagtataasa ng mga balahibo. Habang abalang-abala sa pagkutkot ng bubungan, hindi na ako nagdalawang isip pang dumakot ng asin sa garapon at agarang itinapon iyon sa pusa. Nakailang hagis pa ako ng asin bago matamaan ng pusa. Noon ngang matamaan ito, ay umangil ito ng napakalakas at bumaling sa akin. Pagkatapos ay para itong taong nakatuwad at gumapang ng mabilis. Noong makita akong tumalon iyon sa likuran ng bahay, ay mabilis ko nang kinuha ang tabak at mabilis na ring lumabas. Ngunit nang makalabas ay sinabihan ko ang asawa kong magsunog siya ng goma sa loob ng bahay para hindi makapasok ang aswang. Nakita kong nangangatok ang asawa ko dahil sa takot at kabang nararamdaman. "Isarado mo ang pintuan." Sigaw ko pa sa kanya paglabas ko ng bahay. Maya-maya pa ay nakarinig na nga ako ng malalakas na pagpagaspas ng pakpak
Sa taas ng bubungan at kasabay noon ay ang sunod-sunod na huni ng wakwak. Puti kang nilalang ka. Asawa ko pa talaga ang pinagbalakan mo. Magkakamatayan muna tayo bago mo mahawakan at mabiktima ang mag-iina ko. Nanggigigil kong sigaw habang hinahagilap kong saan naroroon ang aswang. Tanging pagpagaspas lang kasi ng pakpak ang naririnig ko at huni ng wakwak. Pero hindi ko iyon nakikita kung nasaan ito. Sa kadahilan ng pakiwari ko'y lilipad iyon palayo. Muli na namang babalik at binangga ang bahay namin na para bang naiirita iyon sa ginawa kong pangontra. Subalit kahit anong hagilap ko sa aswang ay hindi ko talaga makita kabaryo. Kaya naman doon sumagi sa isipan kong baka may sabulag ang aswang kaya hindi ko iyon nakita. Sa halip ay nararamdaman at naririnig ko lang iyon. Galit na galit akong pumasok sa loob ng bahay at kinuha ang hasaan. Pagkatapos ay walang sawang hinasa ako ng hinasa ang itak. Hanggang sa maya-maya pa ay naramdaman ko na lamang na panay ang pagbangga ng aswang sa aming dingding. Dahilan ng mayat-mayang pag-alog ng bahay namin. Sinaway naman ako ng asawa kong itigil ko na raw ang ginagawa ko. Dahil mas lalong nagagalit lamang ang aswang sa ginagawa ko. Hayaan mo siya. Mananawa rin yan sa kakabangga dyan sa pader natin. Nang sa ganun ay malaman ko bukas kung sino talaga ang aswang dito sa baryo. Sapagkat mamamasa ang parte ng katawan niyang pinagbabangga niya sa pader ng bahay. Wika ko sa asawa ko. Dahil sa iyon lamang ang paraan para malaman ko kung sino ang aswang. Dahil sa kahit anong paghahanap ko kung nasaan naroroon ang aswang ay hindi ko talaga iyon mahagilap. Ilang minuto pa nga ang lumipas. Siguro nga'y napagod na ang aswang sa paulit-ulit nitong ginagawa. Kung kaya lumipad na lamang iyon na sa malayot, muli nang nanahimik ang buong paligid. Noong tumahimik na ang buong paligid ay saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Kinabukasan nga ay kumalat na sa baryo naming inaaswang kami at ang pinaghihinalaan ng lahat ay ang kapitbahay naming si Manang Pasing. Dahil sa iyong umaga ring iyon ay nag-alsabalutan ito't umalis ng baryo. Ang sabi naman ng anak nito ay pinapauwi na raw ng iba niyang mga kapatid sa kanilang baryo. Ngunit may nakapagsabi rin sa amin na nakita nilang nakatalukbong ang matanda. May pasa umano ito sa mukha at sa braso. May mga sugat rin sa balat na para bang napaso ng mantika ang braso ng matanda. Sa isip-isip ko, marahil ay sa sobrang gigil ng aswang na makuha ang sanggol sa sinapupunan ng asawa ko. Hindi na napapansin ito, pati mukha nito'y pinangbabangga na sa pader. Masira lamang iyon at ang nakita ng kapitbahay naming parang napaso ng mantika ay iyon ang asin na pinagbabato ko sa aswang. Isa pa, marahil kaya pinaalis agad nung anak ang ina nitong aswang. Nang sa ganoon ay hindi matuklasan namin ang lihim ng mga aswang. Subalit, wala talagang sikretong hindi nabubunyag. Dahil lumipas lamang ang ilang araw ay kumalat na nga ang balitang si Manang Pasing pala ang sumalo sa pagiging aswang ng ina nitong 2 taong lamang ang nakalipas mula nang matay iyon. At ang isa ko pang hinala, kaya ganoon na lamang kaagresibo ang aswang na makapasok sa loob ng bahay namin. Dahil naalarma na itong may mga pangontra na sa loob ng bahay namin at hindi na ito basta-bastang nakakalapit pa sa asawa ko. Dahil may suot na pangontra rin laban sa aswang ang asawa ko, kaya ganoon na lamang iyon kaagresibo. Si Simula nga noon ay wala na kaming nararanasan pang muling kababalaghan.
At sa awa ng Panginoon ay maayos namang nailuwal ng asawa ko ang anak naming panganay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kabaryo. Muli maraming salamat po. At sana ay isa ang karanasan kong itong mapili ninyong basahin at may bahagi sa inyong channel. Okay, so yun napakaganda lang din ng kwentong pinadala sa atin ng sender. No? Kasi yun talaga experience niyang nangyari sa kanya sa asawa niya. Ang kinagandaan lang nun, hindi natuloy yung binabalak ni Manang Pasing, no? Kasi kung sa taong ngayon na alam naman natin, moderno na ang panahon. Hindi lang natin alam kung nasaan ngayon si Manang Pasing, pero feeling ko hanggang ngayon buhay pa to. Yun nga lang, sabi ng sender natin, hanggang ngayon wala na silang naramdaman na kababalagan o ano pa. Kasi syempre, sumabay na rin yung lugar nila sa Samar. Kasi taong 1990 to, may get na nangyari. So, tumakbo yung taon hanggang sa naging moderno na rin sa kanila. Kaya siguro, kung nasa Samar din to si Manang Pasing, nandun na lang siya sa pinakaliblib talaga na mga bundok o asin talagang walang nakakilala sa kanya. Kayo, kung may komento kayo sa kwento na to, i-comment nyo lang sa baba. Babasahin ko. Gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, maraming salamat sa pagtangkilik sa kwentong baryo. Naway asahan yung araw-araw mag-a-upload kami ng kwento na bago. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.